pinagplanuhan kasi tayo ng mga talagang masasama ang loob. Yung mga ginagawa ng CPP, NPA, NDF, hindi nila yan plinano ng 2 buwan, 1 taon, hindi. Nakakaawa tayo kasi pinagplanuhan tayo since the 60s, 1960s. No, meron talagang trap na sinet sa atin, sa ating lahat. So meron sa simbahan, sa eskwela, sa media, sa lahat ng maisip mo, sa mga farmer folks, sa fishermen, sa mga anak natin, pinagplanuhan tayo dahan-dahan. Last night, meron kaming meeting. At saka, lagi ito nangyayari pagkatrabaho ko si Pangulo. Kasi this is my first time in public service and I did not want to be in public service at all because my father was a public servant all my life. Buong buhay tatay ko, he was a CONCON delegate, he was a congressman, he was a, what else? When he was COMELEC, and then when he retired, he was a justice at the Sandigan Bayan. So nakita ko ang hirap talaga, ayoko talaga yan. But the president called me and ganyan. So, tsaka nag-UP ako. So ang tingin ko sa lingkod bayan, kung ano yung tinuro sa akin sa UP. Korap, tamad, walang pakialam. Diba? So yan ang tinuro talaga sa amin. At ang mga sundalo, marahas, abusado, all those things. At saka nakabaon yan sa utak ko na kahit na ang asawa ko ay sundalo, di ako naniniwala sa kanya pag sinasabi niya yung NPA atrocities. So ganun talaga ang kasalanan sa atin ng CPP, NPA, NDF na nahuhubog niya yung mga utak at mga puso ng mga anak natin para marunong silang mapuot sa gobyerno. Yun kasi talaga ang gusto nila. Kasi pag galit ka sa gobyerno, mas madali ka na sumali sa NPA, tapos hihina ang gobyerno, magiging komunista na tayo, pwede na silang pumasok, di ba? So anyway, pag trabaho ko kay Pangulo, halos araw-araw nakasama ko siya, nakakaiyak siya kasi nakita mo talaga ang puso niya ay talagang para na sa mahihirap, sa maliit at sa malaking bagay. Kunyari, nung nasa DSWD pa ako, sisiguraduhin niya talaga, kunyari lilipad na kami papunta sa disaster area. Sasabihin niya, o yung bigas ha, dapat may bigas ang tao. Paulit-ulit. Tapos hahabol pa siya. Hindi niya papasabi sa tao niya, sasabihin niya, oh, Lorraine, yung bigas. Ganun, di ba? I mean, paano ba nagmamahal ang tao, di ba? Sa malaki at sa maliit na bagay. Tapos kagabi, sa meeting, sabi niya, kasama ko sila General Parlade, sabi niya, ang kausap niya, mga opisyal ng gobyerno. Pero sinasabi niya, sa mga gusto ng mga NPA na gusto nang magbalik loob sa gobyerno, pag bumalik kayo ngayon, bibigyan ko kayo ng bahay, kahit konting pera, gano'n. Para talagang tatay, para talagang balik na kayo kasi ginagamit lang kayo ng mga yan. Ayaw nila ng kapayapaan para sa atin. So, napakalaking bagay kung sino yung pinipili natin na leader. For the longest time, kasi nga sa UP, ang tinuro sa akin ay wag ka nang makialam sa mga politiko kasi part ng problema nila, part ng problema natin ang mga leaders natin, mga walang kwenta. Ganyan. Pero it's not true. Pagpasok ko sa gobyerno, nakita ko hindi totoo. Diba? And I'm really happy that I meet a mayor like you, sir, na ang puso ay talagang nasa taong bayan at saka may tapang. Kasi kailangan mo talaga ng tapang para kalabanin ang mga teroristang ito. Diba? So, what am I saying? Sa aking mga kababayan dyan, napakalaking bagay kung sino ang pinipili natin na leader. Si Pangulo nanalo siya, wala siyang pera, dinaya siya, di ba? Pero pagkaupo niya, yung laglag bala na talagang taon na yun na talagang sakit talaga sa ulo, wala pang 3 araw na wala na, di ba? Tapos ngayon, every day, he's the first president to take on the real problems of our country. Like the drug problem,
this CPP-NPA problem, all of this, ano bang ang sinasabi niya sa amin parate? Ang gusto ko lang para sa taong bayan, maging komportable. Komportable ba pag hinihingan ka ng tax, ng revolutionary tax ng NPA? Komportable ba pag ang anak mo kinukuha na sa'yo? Diba? So, at the Strategic Communications Cluster at the NTF-ELCAC, ang trabaho talaga namin dyan is to tell the truth about the CPP, NPA, NDF, and their fronts. Katulad ng Makabayan Bloc na andyan si Carlos Zarate, Eufemia Colyamat, Ferdinand Gaite, Arlene Brosas, Sara Ilago, at Franz Castro. Na dapat sabihin mo na sila ay CPP, NPA, NDF na nasa loob na ng Kongreso. Actually, ang sarap kasi madali lang yung trabaho namin kung tutuusin kasi ikaw nagsasabi ng totoo Di ba? Pero pagkalaban mo ang terorista, the truth is really very radical and it's very dangerous. So tama yung sinasabi ni Mayor na ang kapayapaan ay hindi mura. Maraming tao ang nagbuwis dyan. Maraming Pilipino na umabot tayo dito, na malapit na mahahawakan na natin yung kapayapaan na yan. Pero wag nating kakalimutan ang mga nagbuwis ng buhay nila para dito. No? And like you, Mayor, I really want to also to honor the men and women in uniform. Because sa UP talagang vilified yan, demonized, hanggang sa international community hanggang ngayon. Pero natutuwa ako kasi ang taong bayan ay nare-recognize na hindi totoo yan. Yung trust rating, the most trusted ang AFP. And so, nandyan na tayo sa ating journey as bilang isang bansa. And soon, we're going to have another set of elections. Bandang huli, tayo talaga ang mamimili kung ano yung gusto natin mangyayari sa atin. Would you like to choose a mayor who colludes with the CPP, NPA, NDF? Hindi naman kasi aksidente na yung mga probinsya na ang mga leader nila ay kaibigan ng NPA, yan yung mga pinakamahihirap, pinakamataas ang poverty rate, illiteracy rate, ang maternal mortality rate, infant mortality rate, lahat yan. Pero kung gusto niyo ng totoong kapayapaan, kailangan talaga katulad ng ating mga kadre, katulad ng ating mga sundalo, tataya talaga tayo sa tamang leader. So I guess that's it for now. And I'm standing here before you sa ating mga kababayan to tell you that meron kayong isang Pangulo na mahal kayo. At maraming beses talaga nakakaiyak siya na maliit at malaking bagay talagang pinaglalaban niya kayo. At hindi siya nandito para sa mayayaman. In fact, ang sinasabi niya, ang gobyerno para sa mahihirap yan kasi ang mayaman, kaya naman ng mayaman yan Pero tsaka yan parati yung sinasabi niya. Huwag kang pumasok sa politics kung hindi mo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap, kailangan niya ang gobyerno. So kung ayaw mo dyan, dapat umalis ka. So sa mga kababayan, nandito talaga ako para sabihin sa inyo na talagang meron kayong isang Pangulo na totoo ang pagmamahal sa inyo. At nagiging posible ang kapayapaan dahil sa Kanya. Pero hindi niya ito mag-isa siya. Hindi rin kaya ito ng AFP, hindi rin kaya ito ng former rebels natin, at na kahit ng NTF-ELCAC kung wala kayo. Kasi ang totoong puwersa dito ay ang taong bayan. Kayo ang magdedesisyon kung gusto nyo pa ng CPP, NPA, NDF or sawa na kayo. At kaya ninyong suportahan ang gobyerno ninyo para labanan at tapusin na ito nang meron tayong maiwan sa mga anak natin na mas magandang bansa kaysa nadatnan natin. That's it. Thank you.